ng lahat si Miss May Binauhan ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Ito na ako. Magandang umaga po sa lahat po natin mga ginigiliw na tagapakinig. At syempre sa ating mga manonood via live streaming sa ating DZRH Television. Good morning! Happy TGIF! Thank God it's Friday. Buti pa kayo nakapagpahinga. Diba? My God, it's Friday. Ikalabing-siyam na po tayo sa buwan ng Hunyo. It's June 19, 2026. Happy birthday pala kay Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayan. Mga kaibigan, nandito na ako. Samahan niyo pa rin po yung lingkod. May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, EP Wina Pearl Hesoro. Ayan, ang ating sub. Ayan, ang umalalay sa atin habang tayo po ay nandyan sa bahagi ng Mindanao. From Davao Occidental to Sarangani, to General Santos City, to Cotabato City. Ayan, sinikap nating abutin ang ating mga kababayan. Biktima po ng magnitude 7.8 na lindol. Nakararanas pa rin po ng mga pagyanig. Ingat-ingat po ha. Talagang nakita naman natin yung mga lugar na naapektuhan. Tayo po hanggang 11 o'clock at syempre tuloy-tuloy lamang po tayo at medyo tutok lang tayo sa pasasalamat sa lahat po ng ating mga naging partner. Sa ating pong pagpunta sa Mindanao, doon po sa ating mga kababayan na nag-send ng kanilang mga blessing, bahagi po ng inyong pagtugon sa mga kababayan nating nilindol. Diyan po sa Mindanao. Maraming salamat po at God bless you more. Ayan, God bless you all. Lalong-lalo na po talaga namang ang ating team Operation Tulong ay nagbiyahe haba ng mga biyahe namin in between. By 3 hours, 4 hours, 5 hours, yung ganun. Pero yun po ay wala sa amin. Sa mahalaga, nakarating po kami doon sa mga lugar ng ating mga kababayan. Hanggang alam nyo pagka po kayo'y sinalanta po ng kalamidad, lalong-lalo na po earthquake o kaya bagyo na ang inyong bahay na apektuhan, di ba? Wala kayong matuluyan at yung trauma nandun pa, talaga naman pong alam nyo na, ang hirap pong mag-recover. Pero yung recovery time na yan, hindi nangangahulugan na may tumulong na ganito, ganyan lang. Pero yung recovery time pang mahabang panahon, hindi po agad-agad nakaka-recover, no? Base po dun sa mga, lalong-lalo na yung mga nawalan ng bahay, diba, sa mga ganyan pong nangyayari. Pinakahuli nga po yung earthquake, talagang iba. Parang mahirap sabihin na yung salitang recovery, 'di ba? Recovering, 'di ba? Doon po sa mga dumanas po talaga ng hagupit ng trahedya po ng lindol. Lalo-lalo pagka nakakaramdam pa rin, nando kami, nakakaramdam din kami ng mga pagyanig at meron pang mga pagyanig na nangyayari. Ingat po sa ating mga kababayan dyan po sa Mindanao. At lahat po tayo mag-iingat sapagkat sabi nga natin, hindi natin alam, no? Lalong-lalo na ngayon, tayo po ay panahon na naman ng tag-ulan. Siyempre, alam natin, disaster time yan. Sana naman wag na, no? Lalong-lalo na't meron daw, sabi ng Pag-asa, may bagyo na, no? Inasa maging isang bagyo, yung pong LPA o low pressure area na namataan dyan po sa may Eastern Visayas. So ngayong weekend po yan, magpapalakas po yan ng habagat. No, alam niyo naman pag sinabing southwest monsoon habagat, ulan.
baha, 'di ba? So yung ating mga kababayan, tayo po'y laging maging alerto at mag-iingat para po sa mga ganitong ganap. Ano po? Oo, sapagkat ang cyclone daw maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility dito po sa ating bansa sa linggo. At tatawagin po yan sa pangalang Francisco. Pero may senaryo ang pag-asa para po dyan, sabi nga, papasok po yan sa ating Philippine Area of Responsibility pero magre-recurve. Babalik sa normal na direksyon at kikilos patungong Japan sa mga susunod na araw. Wag na muna Pilipinas, Lord. Tama na muna. Bagamat hindi nga daw maglalandfall po yan, ang bagyong Francisco. Pero eto na, asahan po nating palalakasin yan yung habagat. Kaya dyan po tayo mag-iingat sa habagat na yan. Dahil pag umulan, alam natin baha yan. Okay, so mamaya magantabay tayo ng update mula sa Pag-asa dito sa inaasahang maging bagyo yung LPA na yan na namataan dyan po sa may bahagi ng Eastern Visayas. So ingat ating mga kababayan. Pero alam ko meron pa rin namang may mga mapanganib na heat index pa rin na naitatala yung ilang lugar, lalo na daw po dyan sa Cavite, Quezon at Rizal. Sa kabila po na tayo po ay nasa panahon na ng tag-ulan. Totoo po yun. Nung nandun po kami sa Mindanao, kahit na mayroong mga pag-ulan-ulan, tumatagaktak po yung pawis namin. Lalong-lalo na nasa 78 na pala yung naitala palang casualty, dyan po sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayan po, so yung ilan dyan, napuntahan natin yung mga lugar kung saan nakita natin ating mga kababayan makaraang magsara yung mga kalsada dahil nga po sa mga rock slide, landslides, Anyway, so mga kaibigan, ng ating pong team operation tulong, of course, sa unang bahagi po ng ating day 1 ng ating pong paghatid ng ating pong Palugaw Feeding Mission. Nang sabi po ng lahat, nakakataba ng puso, lami, masarap. Thank you po. Nawawala yung pagod at puyat namin pagka ganun. Kami po tuloy-tuloy na bumibiyahe para mahatid po yan sa inyo. Ayan, maraming salamat. From Davao Occidental, ang ating partner po sa Davao Occidental ay walang iba kundi ang Aboitiz Power Davao Light. Aboitiz Power Davao Light and Davao Light, sila po ang ating partner. And then, pagdating po natin sa lalawigan ng Sarangani, ang ating partner, ang Lingkod Lapid ng Senator Lito Lapid. Ayan, si Kuya Mark Lapid. Ayan, kaya sa bahagi ng Lingkod Lapid po sila po, sila mag-ama. At syempre, pagdating po from Jensan, from Sarangani to General Santos City, ayan po, hatid pa rin sa atin ng Lingkod Lapid. Ayan, thank you so much, Supremo Senator Lito Lapid and Sir Mark Lapid. Thank you. At syempre, from General Santos City, tayo dumiretso ng Cotabato City. Again, ang ating partner po dyan, ang Davao Light, Aboitiz Power. Thank you so much po. At talaga namang yung ating palugaw tuloy-tuloy, pero sa kabila po ng tayo po'y underman. Sabi ko nga sa inyo, kinukwento ko 3 lang yung sa team palugaw. Kung pwede nga lang, bit-bitin ko lahat Pero 3 lang ang agad-agad lumipad. Pero marami naman tayong mga nakatuwang doon, kaya tayo ay nagpapasalamat. Thank you so much sa ating mga sister stations, Love Radio, Easy Rock, at DZRH News FM. Sila po, lalong-lalo na yung kanilang mga station manager, Nakasama natin, lalo na Sir Dodi Ladrera. Wow, di kami iniwanan ng Sir Dodi. Simula hanggang matapos gusto niya kaming makita ng maayos at talaga naman. Na yung kanyang tutok sa amin. Of course, Sir Rico Layok. Thank you so much ating Izrak Big Boss at si Sir Wilson Ricky. Etrata. Love Radio Davao. Thank you so much. Yan kami naghugas ng aming mga yan ang aming nagsilbing kitchen, yung kanilang area. Po. Thank you so much. At eto na, alamin na natin. Unahin muna natin ang ating team operation tulong kwento. Ayan. Kwento ka, Isa Gabriel. Isa?
Yes, Miss May, no, isang magandang araw no sa inyo diyan. Dahil ngayon nga, back to Manila na ang Team Operation Tulong matapos nga ang ating Siyempre, Isa, ang ating Team Operation Tulong, ang ating cook, Chief Cook, Orlit Dizon, ang ating marketing, Miko Derilon, at ating logistic lahat-lahat, galaw ng galaw, Kamulong Resede. Ayan, tatlong talagang, alam mo na, multitasking tayong lahat. Hataw kung hataw. Diba? Nagluluto para lang mabigyan ng mainit na lugaw no yung mga kababayan natin. At katulad nga ng nabanggit mo kanina no, ang isa sa mga nakakatuwa doon sa kabila nung hirap na kanilang dinanas no dahil doon sa lindol, abay sa lugaw na hatid natin, sa lugaw, itlog at tubig na hatid natin, talagang makikita mo sa ngiti nila na kahit papaano, kahit mga ilang minuto sa pagkain ng lugaw, naibsan, no? Yung napalitan ng saya, lami nga, sabi mo kanina, yung kanilang nararamdaman. Yung kanilang reaksyon doon, yung kanilang sinasabi, lami. Yan, pag narinig na natin yun, yung ngiti natin, abot tenga na, no? Alam na. Totoo, Miss May, napapawi. Yung literal na walang tulog na operation natin sa Mindanao dahil sa unang araw natin, no, dumating tayo ng Davao City, June 11, at pagkatapos noon, dumating kasi tayo ng Davao, bandang alas 12:50 ng madaling araw. Almost 1 o'clock in the morning. Oo. Pagdating natin ng airport, ang unang tanong kaagad sa atin ng isa nating kasamang ating marketing, si Kuya Miko, bukas na ba ang palengke? Malapit sa may airport. Oo. Dahil ang gusto nga natin, pagdating natin sa area, ay mabili na lahat ng kailangan para agad nating maipahatid yung tulong na kailangan ng mga kababayan natin sa mga pupuntahan natin na lugar na apektuhan nga ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. So, Miss May, June 12, no, Biyernes, una nating tinungo ang Jose Abad Santos, Davao Occidental, kung saan personal din nating nakakwentuhan, no, kayo Miss May at ni Sir Dodi Ladrera, ang kanilang mayor, si Mayor Jason John A. Joyce, ang punong head ng kanilang munisipyo, no, kung saan sa kanilang barangay ay yung mga barangay na pinuntahan natin ay Barangay Magulibas, Barangay Maybio at Barangay Marabatuan. Pero konting background lang sa mga kababayan natin, Miss May, no, na hindi na monitor yung mga unang feeding mission natin sa Jose Abad Santos. Ang Jose Abad Santos, Davao Occidental kasi, Miss May, di ba, ay malapit sa coastal area at sa biyahe nga natin papunta roon, sinalubong kaagad tayo no ng ulan. Dahilan para medyo maging mabagal yung andar natin at ang isa pa sa mga challenging doon ay yung daan. Dahil doon sa coastal road, mayroong daan na rough road. At syempre, kung sasabayan ng pag-ulan, ay medyo mahirap talagang makapunta kaagad doon sa area nila, sa particular na doon sa mismong munisipyo nila. Isa pa sa mga napansin natin pagdating natin sa Jose Abad Santos, Miss May, no, isa sa pinakakinatakutan ng mga kababayan natin doon nung nakikipagkwentuhan tayo ay yung banta ng tsunami. Kasi, Miss May, diba, literal sa harap ng munisipyo, sa tapat mismo, nandoon na yung dagat. At batay din sa pakikipagkwentuhan natin sa ilang mga residente roon, ay nung panahon kung kailan lumindol, ay umatras daw yung tubig ng dagat. At mga ilang araw daw bago bumalik ulit no sa normal yung tubig. Kaya naman, sa tuwing nagkakaroon ng mga aftershock, nandun palagi yung pangamba sa kanila. Katunayan, nung unang araw natin, no, nung June 12, habang nagluluto tayo, bandang, kung hindi ako nagkakamali, bandang alas 11 ng umaga iyon, ay nakaramdam din tayo ng aftershock. Yun pala, ay nagkaroon ng aftershock, particular na sa Balut Island sa Davao Occidental. Kung hindi tayo nagkakamali, 5.7 iyon, Miss May. At doon sa area natin, sa Jose Abad Santos, talaga namang grabe yung aftershock. At makikita mo, Miss May, yung mga kababayan natin, nakasama natin doon, pati yung mga volunteers, tayo kasi, di ba, sanay tayo sa operation na talagang tuloy-tuloy. Oo. Tayo, kahit na ano ang umulan, bumagyo o ano pa man, tuloy-tuloy tayo para kahit hindi maantala yung ating operation. Pero may kita mo doon sa mga kasama natin doon sa area, particular na yung mga residente roon, unang yanig pa lang, naghahadali na silang lumabas doon sa mga establishments
dahil na rin siguro dala ng trauma no na nadulot noong lindol. At sila din mismo yung nagsabi sa atin na umalis muna kayo kasi nga may lindol. So, yung ganong klase ng reaksyon, makikita mo na malakas talaga yung naramdaman nila. At Miss May, doon nga sa 3 barangay, una na sa barangay Magulibas, ay makikita mo, no, kung baka pwede nating mai-flash TV, June 12 iyon, Biyernes, makikita mo, Miss May, mayroon doon sa kanilang barangay, yung particular na yung barangay Magulibas, Miss May, sira yung kanilang barangay at hindi na talaga mapapakinabangan kasi mismong yung barangay gumuho, pati yung covered court, hindi rin sinanto, Miss May. Sira, yun yung sinasabi mo na kailangan pasukan, pero yun nga, restricted area yung mismong lugar, kaya hindi na rin natin pinasok. At pagdating natin doon sa area, agad na sumulubong yung pila ng tao sa atin para lang matikman yung mainit natin na lugaw. Ayan, nakikita na yung binabanggit mo, no? Yes, Miss May, yan. Salamat TV, no? At doon sa pakikipag-usap natin sa kanilang kapitan, si Numeriano P. Salameda, sabi niya, yung barangay na iyon ay isa lang sa mga infrastruktura pa na nasira sa kanilang barangay. Sa katunayan, yun nga daw covered court nila ay bagong renovate lang, Miss May. Kaya, kumbaga, talagang labis yung lungkot nila dahil kapapagawa lang, nasira na naman na dapat sana mapapakinabangan kapag may mga ganyang klase ng sakuna na pwede sanang paglikasan. Kasabay nito, Miss May, no, pagkatapos nating pumunta na Magulibas, agad tayong tumungo sa Maybio, Barangay Maybio, kung saan nakapaghatid tayo ng napakain natin ng 437 individuals, Miss May, na mga kababayan natin. At doon naman sa area, matarik na yung daan. Matarik na. Kaya medyo challenging para sa ating team. Kaya naman, yung ating palugaw para safe, medyo ay nagapayan na ng ating Kuya Mulong, no, yung pagsuporta para hindi matapon at maihatid ang bawat, kumbaga, butil nga 'di ba? Butil ng laman ng ating lugaw, Miss May. At sa Barangay Maybio. At isang bagay, Iza, no, nakita natin na pagdating natin sa ground, lahat ng abutan natin like DSWD, sa mga region ay sama-sama tayo, back to back, no, tumutulong din sila. Of course, from lalo na sa barangay, sila din yung ating mga nagiging nagiging katuwang doon sa lugar. Dahil alam mo na, ilan lang tayo yung lumipad, pero pagdating natin sa ground, of course, ang ating mga sister station. So sila at yung makita nila, pag makita sila may barangay, may mga pulis tayo, di ba? Na kasama din natin sa mismong actual feeding mission. Sa mismong operation. Yun nga yung nakakatuwa, Miss May, kasi sila mismo, yung lumalapit kung ano yung pwede nilang maitulong. Sabi mo nga kanina, Miss May, 3 lang mula sa ating team Palugaw ang ating kasama doon sa operation. Pero nang dahil din doon sa mga volunteers mula sa barangay, sa munisipyo, sa DSWD, ay mas nagiging madali, no, yung ating mobilization, dahilan para mas marami tayong maabot na mga kababayan. At Miss May, nakapunta rin tayo, no, sa Barangay Marabatuan, sa Jose Abad Santos, kung saan nakapagpakain naman tayo ng 520 nating mga kababayan. At nakakatuwa doon dahil mismo ang kanilang barangay chairman, no, si Miss Jennifer Choco Joyce, ay kasama natin. At siya mismo ang nagsabi, no, na lami ang ating palugaw. At syempre, Miss May, yun nga, sa Jose Abad Santos, bagamat gusto nating puntahan pa yung medyo matataas na lugar, kasi yung mga napuntahan natin, bagamat naapektuhan at mayroong tawag dito, reported na mga landslide, mayroon pa talagang mga liblib na lugar na gusto rin talaga nating pasukin. Tama. Kaya lang, talagang yung hindi kinakaya. At saka yung oras, Oras. Kaya nga bilis din natin dahil kahit konting tulog lang. But anyway, from Davao Occidental, yun yung time na tayo ay nagtungo na rin kasi kami, from there, doon kami konti magpapahinga and then go na sa Sarangani, di ba? Sarangani. So, okay, Yes. Sarangani, go.
sa Jose Abad Santos mismo, nakapag-turnover din tayo ng 5 Ay, yes. water bucket filter mula sa Aboitiz Power. Nagbigay tayo sa 4 sa Barangay Magulibas, kung saan nagbigay tayo sa Barangay Chairman at 3 pang mga Oo nga, kababayan makita natin RHTV yung ating turnover sa Davao Occidental, tama ba, Iza? Makita from our partner Aboitiz Power na talagang kasama natin. Napakahalaga kasi ng mga bucket bucket water filter para nang sa ganoon, lalong-lalo na pagka may nangyayari, unang-una nawawala yung mga supply ng tubig, di ba? Hindi mainom. So pwede yan, kaya kinakalat natin through our, of course, sa kagandahang loob ng Aboitiz Power with, of course, Davao Light. Tsaka Miss May, yung mga pinapasok kasi nating mga lugar ay liblib, no? At isa sa mga pangunahing pinagkukunan talaga nila ng tubig, kung hindi doon sa mga purified drinking station, syempre kapag probinsya, balon o hindi naman kaya yung mga talon, dahil dyan tayo direktang kumukuha sa mga likas na yamang tubig natin. At yung water bucket filter na ito ni Aboitiz Power, lahat ng tubig na mula sa talon, wag lang alat, kasi yun talaga yung kumbaga hindi talaga obra. Basta yung tubig mula sa balon, sa talon, o tubig ulan, ayan, pwedeng salain at pwedeng inumin sa pamamagitan ng water bucket filter hatid ng Aboitiz Power. Miss May, ayun nga, tungo naman tayo. Pagkatapos natin mag-operation ng Jose Abad Santos, dumiretso tayo, umarangkada kaagad tayo, papunta naman ng Malapatan at Glan, Sarangani, kasama naman ang... Nakatawid tayo from Malapatan. Dati nung una, hanggang Malapatan lang tayo, pero nung time na yun, pwede nang tumawid ng Glan, Sarangani. Sapagkat pagdating natin doon sa arko ng Glan, di ba? Nakita na natin na clear na, no? Nagkaroon na ng clearing operation, yung rock slides, yung malalaking bato na yun ang humambalang dun sa kalsada nung panahon na nakaranas nga sila ng pagyanig. Yes, Miss May, yun nga, nahawi na yung kahit papaano yung daan, pero doon sa pagpunta natin, pagpasok natin, 'di ba? Napakahaba ng traffic ng mga kababayan natin papalabas ng Glan, Sarangani. Siguro yun siguro ay bukod sa mga mabubuting puso na nagpapadala ng mga supplies doon para sa relief operation, may mga ilang kababayan din tayo na lumilipat muna sa mga kalapit na munisipalidad para siguro makaligtas muna. Alis ka ba, kumbaga, doon sa area? Dahil hanggang ngayon nga ay tuloy-tuloy pa rin. Kasi ginabilin tayo from Glan, Sarangani, inawat tayo na halos gabi doon, no? Pero nakakatuwa, ang saya no ating mga kababayan diyan sa area ng, anong pangalan nga nung purok? Barangay Lago, Miss May, sa Glan. Sa Glan, oo. So Barangay Lago, kung saan, tabing dagat yan. So nag-turnover ka rin dyan ng tawag dito, doon pala sa area. Oo, doon sa area. So anyway, kaya tayo nga ay talagang very thankful din naman dahil yung ating mga kababayan, pag nakita nila yung DZRH, talagang takbo agad sila, alam nila na umiikot yung ating Palugaw Feeding Mission, no? So of course, nakakatuwang din natin, nakakatuwa nga nung time nandyan tayo sa Sarangani. Nakita ko yung mga bata mga nakasuot ng ng t-shirt ng Supremo, Senator Lito Lapid. Yes, doon sa timing. Oo. Ayan. Tuwa. Pinaflash ngayon sa TV. Meron diyang bata na nakasuot ng damit ni Sen Lapid. At akala nga nila, ang tanong nila sa akin nung nag-video ako at kasama sa Operation Sen Lapid. Nandyan po ba? Asan si Supremo? Akin Supremo yung word. Natin, wala po ang Supremo at may mga iba pang Pero tayo ang ginamit na kasangkapan para maipahatid yung tulong ni... So Sarangani na yan. So from Davao Occidental and then of course to Sarangani. Then lipat na tayo, mabilis lang. Wala na tayong oras. Lipat tayo ng General Santos City at dire-diretso yan, actually mga nakikita nila walang mga markings yan, pero lahat yan napagsama-sama yung mga photos, videos na inyo pong makikita kung paano yung sistema ng naging Palugaw. Napakaayos, napaka-organized. So and then doon sa area naman ng tawag nito ng ating pinuntahan
from Sarangani to General Santos City. So ilang barangay ang Dajangas West kaagad ang ating pinuntahan, and then of course dun sa bulubunduking bahagi na tayo ay natakot isa, baka pakita natin yung photos doon, pero kailangan ng tulong ng ating mga kababayan na nasa mga tent, di ba? Tama, Miss May. Yung mga kababayan natin na nasa tent, no, sa Barangay San Jose, June 14 po yan, baka pwedeng ma-flash ng ating TV. May mga clips pa kasi tayo, Miss May, na itatabi na hindi pa natin na-isisend. Pero kung makikita nyo dyan sa mga larawan, no, particular na sa Barangay San Jose, ito yung isa sa mga pinakatarik na lugar, bulubundukin, at ang mga taong nakatira doon ay mga kapatid natin, Miss May, na Tiboli. At yun nga, sa pakikipagkwentuhan, actually, Miss May, hindi pa tayo nakikipagkwentuhan. Pagdating doon, paglapag natin ng mga gamit, una nila kaagad na binanggit ay, mayroon po bang mag-i-interview sa amin? Yun ang una nilang tanong. Dahil nais nilang manawagan, no, sa mga pangangailangan nila doon. Dahil pagdating natin sa area, Miss May, nung hapon kasi, na-interview ni Miss Wina, no, yung kanilang kagawad sa Barangay San Jose. At nung nag-i-interview sila ni Miss Wina, ang isa sa mga binanggit ni kagawad ay tanging motor pa lamang daw ang nakakapasok doon sa area. At nung pumunta tayo doon natin nalaman kung bakit motor pa lang. Dahil Miss May, yung mga daan, yung mga daan ay talaga namang nag-crack, hati sa gitna. But makikita mo yung daan sa ilalim noon wala ng lupa. Dahil nga, yung lugar ay bulubundukin. At Miss May, at isa pa sa mga nakakatakot doon, no, ay wala kang makikita o kakaunti yung makikita mong mga bakal. Diba? Okay. Doon ka mapapatanong at doon ka din mangangamba para sa mga kababaeng natin nakatira roon na tumatawid. At considering na yung purok leader na nakasama natin from Dajangas West, talagang gusto niyan dalhin yung pagkain sa kanilang lugar. Very much eager siya na puntahan nyo naman kami. Di ba? Na siya pa yung naging guide natin, yung mismong purok chairman nila na tinatawag, papunta dyan sa San Jose, General Santos City, kung saan tayo mismo natakot dun sa dinadaanan natin, na para ang talong natin, naku, ito bang kalsada na to na dinadaanan natin, meron pa bang pundasyon sa ilalim? Diba? Na anytime pag nakaranas siya ng pag-ulan, para sa ating mga nasa Department of Public Works and Highways, yan lugar na yan, nakikita nyo po, ayan, bumigay yung kalsada, bundok yan, yung area na yan. No, na parang ang tanong natin, ako, teka lang, ayan, no, nakita nila, di ba? Ang tanong natin, teka lang, makakatawid ba tayo dyan? Di ba? Sobrang takot. Kasama naman natin yung ating mga nasa Love Radio General Santos City, di ba? Yung kanilang building ay gumuho, di ba? Si DJ Sexy Mickey, si DJ Daddy Dax. Oo, and then si Ma'am Lian, ayan, nakasama sila kasi sila naman na naging guide natin sa General Santos City habang sila naghahanap ng kanilang malilipatan. Maraming salamat sa team, no? Jensan. Of course, sina Attorney Rina yan, Attorney Rina Seco. Sino pa ba? Sina Attorney Reg, di ba? Of course, Sir Jomay and Sir Robert, yung mga ating mga big boss na nakatutok diyan sa General Santos City. Ayan, nakikita po ninyo yan. Ayan, grabe yan. Dinaanan natin yan. But anyway, kami po'y nakarating pa rin, no, sa pag-guide ng Panginoon, na although takot tayo, syempre may pangamba tayo dahil di natin kabisado yung daanan, 'di ba? Okay. So isa-isa na lang from and then of course maya-maya ang magkukwento sa atin ng Cotabato City. Mabilis lang sa Cotabato, go ahead, yung ating mga nakanabigyan ng ng water bucket filtration ng ating partner, ang Aboitiz Power. Yes, Miss May. Pagkatapos nga natin pumunta ng Jensen, no, ay agad tayong tumungo sa Cotabato City, kung saan yung iba pang detalye ay ibabahagi sa atin ng ating kasama si RH19 Jun de Makutak. Pero ayun, nakapunta tayo sa ilang mga barangay, tatlong barangay tayo, Miss May. Una dyan ang Barangay Kalanganan 2, kung saan nakapag-distribute tayo ng 4 na water bucket filtration, no, sa pangunguna ng kanilang barangay chairman, Adris Payunan Pasawiran. Sumunod naman, Miss May, no, ay agad naman tayong tumungo sa Buaya Elementary School, kung saan nakapagpakain tayo ng 460 mga estudyante mula sa kanilang paaralan. At pangatlo, ang huli nating destinasyon, pangatlo, no, Miss May,
Barangay Rosary Heights, nakapag-distribute tayo ng isang water bucket filtration. At next naman, nung kahapon, yung last day natin sa Cotabato City sa paghahatid natin ng tulong doon, una nating pinuntahan ang Barangay Bagua 3, Miss May, no? Ayan, nakikita natin ang kanilang punong barangay, si Miss Sherry Degucci, no, na siyang tumanggap ng ating water bucket filtration kung saan Siguro pakinggan natin, maikling pasasalamat lang, Iza. Go ahead. RHTV para kay tama ba? Kapitana. Ang punong barangay. Okay. Sige nga. Merong maikli lang, yung maikling pasasalamat. Go ahead, RHTV. Go po. Thank you so much po sa About This Power. Nag-intay po kami, ako at ang barangay. Dahil sa dito is napaka-useful po ito sa amin. Dahil sa aming barangay po, Barangay Baguatan, ay meron po kami dito spring. So, dahil po dito, maraming salamat po. Kasi pag magkaroon po ng sakunalit sa aming barangay at magkaroon ng shortage ng water, so may useful po talaga ito para sa amin. So, yun lamang po, maraming salamat po sa amin. Okay, di ba, Iza? So, tatlo, ang naibigay sa kanila ay 4, ano? Tama? Apat na water bucket filter, na dadalhin sa iba't ibang area, no, ng barangay Bagua dahil sila yung nasa, tama ba? Coastal area. Part na ba sila? Miss May, actually, yung barangay nila ay mayroong talon at sa pagkukwento ni barangay Chairwoman Sherry, ay balak nila na yung 4 daw ay doon na ilagay. Para daw lahat ng kababayan nila mapakinabangan yung water bucket filtration. Dahil yun nga, katulad nga ng kwento natin kanina, yung tubig mula sa talon ay maaaring malinis ng ating water bucket filtration at magamit bilang inumin ng mga kababayan natin. At Miss May, no, panghuli, nakapagpamahagi din tayo ng 3 pang water bucket filtration sa uli nating pinuntahan na barangay, ang barangay Mother Kalanganan, no, kung saan ang pinigyan natin dito ang kanilang mga barangay, ang kanilang barangay kapitan doon sa area. Okay, nasa area na ba? Meron na tayong mga videos noon, ano? Tama ba, Iza? Okay. Siguro makita natin para nang sa ganun of course, through Avoid This Power ay mukhang di pa ready, Iza, yung ating video diyan. But anyway, salamat. Nakatanggap ng kanilang water bucket filtration, Miss May, yung mga pangunahing naapektuhan ng lindol, partikular na yung Purok 3, 5 at 4 kung saan malapit yun sa mga coastal area at pangunahin naman nilang pinagkukuhanan ng tubig ay ang balon. Kaya ito din daw ay gagamitin sila para sa mga ganong klase ng sakuna, lalo na ngayong hirap sila sa tubig, ay makainom ng malinis at ligtas na tubig ang kanilang mga kababayan. Okay. So siguro mamaya makita natin yung videos na yan, Iza. Maraming salamat, Iza. Salamat din, Miss May, no. Ito pa rin si Iza Gabriel para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Iza Gabriel. Standby lang, RH19, John de Makuta. 46 na minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. DZRH Operation Tulong. Ang oras. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala, felt good. Galalala, felt good. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1.
It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS! Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pressure kasi di mawawala sa sports kahit sa buhay. Pero siguro kung paano mo rin take yung pressure. Ano yung sasandalan mo, ano yung panghahawakan mo, ano yung mga, siyempre may mga inspirasyon ka, motivation. So yun yung mga sinasandalan ko. Overwhelming. Ang daming support, ang daming nagmamahal. Nakakataba ng puso talaga. Naging immature ako pero masabi ko, green flag. Hi guys, ako si Andre Carakut, a professional basketball player. Naglalaro para sa Rain or Shine. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports para sa MBC TV Network News.
Ito, si Andre Caracut, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. DZRH Operation Tulong. Samantala mga kaibigan, habol lamang natin ang report ni RH15 Giselle Ricafort, abogado daw po nung presidente ng Ateneo de Manila University ay si Father Robert yan, humarap na daw po sa NBI. Ibalita mo yan, Giselle. Humarap mismo yung mga abogado ni Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap dito sa National Drug Investigation. Kasunod ito ng inisyung subpoena to sa STECOM ng NBI Homicide Division para magsumite ng mga record at mga dokumento sa ugnay ng investigasyon sa pagkasawili na Rene Paterbonia at Divine Adili sa Makailan. Hindi nakapunta yung Ateneo President sa Bureau dahil sa binaluhang graduation. Giselle? Magsusumite ng mga dokumento sa kanilang kampo. Tumanggi ng humarap sa media yung mga abogado ni Yap o kaya'y sumagot sa mga katanungan ng mga mamamahayag. Samantala, kinumpirma naman ng NBI Homicide Division sa Lunes na lamang haharap sa Bureau si resigned Ateneo coach Tab Baldwin. Wala pa namang kumpirmasyon kung tuloy yung pagharap ng tatlo pang coach ng Ateneo sa NBI ngayong araw. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Giselle Ricafort. Mamaya natin pagpatuloy ating kwentuhan sa Public Service Hour, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Susunod na po, inabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Pansamantala, maraming salamat Ipi Wina Perlesoro at syempre si Jackie Resio. At umalalay sa atin na wala tayo, of course, si Ellen Jacinto. Ako naman may binauhan, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes